So, magandang araw po muli. Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan, no? Saan man tayo naroroon ngayon. So, I have something to share, no, this morning, no? Despite sa mga pangyayari sa ating paligid, ano, sa pagtaas ng ating mga bilihin, dahil sa pagtaas ng ating mga presyo ng ating petrolyo, which is, no, masasabi ko lang is brace for more increase doon sa ating mga pag presyo ng ating mga gasolina, which will affect everything, ano. So hindi natin pag-uusapan yan. Pag-uusapan natin ngayon yung paano tayo tipid, ano. I've been sharing this, how to manage our finances, no, kasama sa ating financial education. But let's go to the specific, ano, anong mga pinapractice ko, no, despite nakarating ako dito sa ibang bansa. I've been practicing this, and isa ito sa isang bagay na para sa iba ay nakakahiya, o para sa iba ay parang jahe, di ba? Parang ano ba tawag nila, corny, OA. But this is something that can help us in building our wealth, ano, dahan-dahan. So hindi naman ito, this is not something na para pang tumaya ka sa lotto, then you will instantly win. This ang more na develop dito is our attitude, our how we see things in a perspective na napakasimple lang naman. So hindi ko ito patatagalin, ano. Paano ba itong isang bagay na I've been practicing it even when I was young, even when I was, um, nasa active service pa ako. I've been doing this hanggat maaari, kasi this is very convenient, and this is very practical way of saving, and practical way of survival pagdating sa we go to travel or we go to work na minsan ay medyo malayo yung mabibilhan ng pagkain. Ano ba ang simpleng bagay na ito? This is this is a thing na pwede nating consider, no? Pagbabaon. Baka simple na ba? Parang walang kakwenta-kwenta para sa iba. But this is something na pwede natin i-consider. Why? Sa panahon ngayon, ano? Sa panahon ngayon na mahirap, mahal ang lahat, no? Ang bawat sintimo, bawat peso or bawat dirhams na pwede natin maitipid ay malaking bagay, no? This humble thing, no? This humble thing will be a factor paano tayo mabigyan ng magandang kinabukasan, no? Our future will truly thank us, no, sa simpleng pagbabaon. Paano ko nasasabi ito, no? In the age of convenience, ano, sa panahon natin, even in this place, ano, saan kami naroroon, convenience is one of the something na enjoy natin, no? We just click of your cell phone, we just, no, ang order ay just matter of minutes, andyan na, no? Pagkain or ano man yung i-order natin, very convenient. But convenience has a price, ano? Ito dapat nating tandaan na if you want things to be convenient, you have to pay, no? Pagka mas madali, mas masarap, gusto mong mas maganda, mas mabilis, you have to pay. Yun ang katotohanan. Simple pagbabaon ay isang bagay na siguro, I don't know, kung naranasan ninyo when you were still young, na we bring baon. Siguro, sa mga nakakaluwag, hindi sila ganun ka sa pagbabaon. But when I was young, I have this practice na magbaon, ano, kasi medyo malayo yung bahay. Pag umuwi ka, no, mas possible gusto natin umuwi sa bahay kasi gusto natin yung mainit na ulam na naluluto ng ating mga magulang. But conveniently, much better kung nagbaon tayo kasi instead of spending our energy
go back home, no, para kumain, medyo malayo yung ating uuwian, ikakain na lang natin. We have time to rest, or we have time to do our assignments. Kung may mga projects tayo na kailangan gawin, nagagawa natin. So ito yung bagay na pwede nating dalhin as we grow older. Hindi ko na-realize, hindi ko napapagtanto na yung mga bagay na yun na nakasanayan natin when we were still young, up to the point na parating na tayo sa almost 50 natin, napapractice natin even pagdating natin sa ibang bansa, no? Kasi even here sa pinagtatrabaho namin, no, sa lugar na ito, there are people who are also bringing their food, no? Kasi minimum natin, medyo mahal ang mga bilihin na lalo na mga lutong ulam, although readily available na almost anywhere ay meron, kaysa department store, sa mga restaurants, mga maliliit. So depende na yan sa presyo, ano. So this is one thing na pwede nating consider, no. This is practice of valuing our hard-earned money. Bakit? Paano bang advantage ng pagbabaon? One thing is convenience, na nadadala mo na at napipili mo kung anong gusto mong ulamin. Gusto mong ulamin ay masarap? Gusto mong ulamin ay mas healthy or not so healthy? Or gusto mo bang maraming kanin or konting kanin kasi you're in a diet, or gusto mong bawasan ng pagkain ng kanin kasi meron ka ng mga maintenance, o bawasan yung mga. This is one thing na pwede nating makapag-design tayo. Ang kalaban naman natin dito is yung minsan, una na kung tayo mag-prepare ng baon, or I'm too busy to prepare baon for work, ano? So, bibili na lang ako. But try to audit our time, no? Na-audit ba natin yung time natin? Minsan nga, most of our idle time, we just spend on scrolling, on stalking other people, or just nakikibalita lang kung anong mangyayari sa paligid natin. And it added stress sa sarili natin. But yung pagbabaon ay isang bagay na dapat pinapractice natin. So hindi lang ito pagtitipid, hindi lang ito para meron tayong lalaki yung ating income at bababa ang ating expenses. The gap between our income and our expenses will be our tool, our leverage para paano natin laruin yung ating mga kabuhayan, paano natin to mabayaran na mas mabilis yung ating mga utang, paano natin dagdagan ang ating mga savings, yung mga investments natin na pwede nating or emergency fund. Dito na naman, babalik na naman tayo sa emergency fund during this time. Emergency fund is very, very important, no, during this time of crisis. So ito yung ating pwedeng matutunan, sa simpleng pagbabaon. So dito na naman tayo, tayo ay nagbabaon, tayo ay nagtatrabaho sa ibang bansa, or kahit dyan sa Pilipinas, tayo yung breadwinner, tayo nagbabaon. And yet, hindi naman natin tinuruan yung ating mga anak na magtipid, no? Tayo nagtitipid, tayo nagbabaon, tayo dadala ng pagkain sa ating workplace, and yet hindi natin tinuturuan yung anak natin, lalo yung mga teenager, yung mga estudyante, no? Madyajahe pagka makikita sila ng piling nila, nadyajahe sila pag nakikita sila ng kaibigan nila, barkada nila, nagbabaon. So this will be our pwede natin ipamana. Huwag natin ipamana, hindi ibig sabihin papamana natin itong baonan. Papamana natin yung attitude of saving, of valuing yung mga pinaghirapan, no? Lalo na pagka yung mga anak natin, hindi naman nila nakikita yung ating pagpupunyagi, ang ating pagsisikap dito sa ibang bansa, or when you're still you're working sa Pilipinas, hindi nila nakikita yung ating mga sakripisyo minsan. But we should teach them, we should live by example. Itong parati kong we should live as parents, we should live as example sa ating mga anak, no, para makita nila at
may pamana nila yung attitude na yun, ano? Sinasabi ko, hindi yung baunan ipapamana natin, but the attitude of how to save, how to value yung hard-earned money, no? Kasi pagka hindi natin binalue yung ating hard-earned money, yung ating pinaghirapan, ay gagastos rin lang natin kaagad-agad, no? Wala tayong itatabi, wala tayong naisisave, wala tayong nai-invest. Our future self will blame us later, no? So, ano bang ginawa natin during our heydays, during our productive years, no? Saka natin ma-realize when we are retired, saka natin ma-realize pagka hindi na tayo makapagtrabaho, we are not hireable already, hindi tayo nakakapaghanap ng trabaho because we're too old or meron na tayong mga sakit, no? So pag hindi tayo nakapagtabi, hindi tayo nakapag save and invest, our future self will blame us, ano? Ayaw naman natin mangyari yan. So ito yung natin, ipakita natin sa mga anak natin na hindi nakakadyahe, hindi nakakahiya, ano? Hindi nakakahiya magbaon, no? Mas nakakahiya pagka galing sa masamang bagay yung ating nagkikitaan, no? Yun ang nakakahiya. Pero yung pagtitipid, pagbabaon, or mga practices that could help us in saving money, hindi po yan nakakahiya. So, pag nakita naman nila, no? Pag nakita naman nila sa mga magulang nila na ito yung kanilang pinapractice, they will also emulate, no? Gagayahin nila yan. Dahil sa alam nila na itong bagay na ito ay makakatulong para sa kanilang kinabukasan, no? And then, next generation will also inherit that attitude, no? So, hindi sapat na ipapamana na natin yung pera or ipapamana na natin yung kayamanan. So dapat yung attitude, yung pananaw, yung filosofiya sa paghawak ng pera na maayos ay dapat ipinapamana natin para maalagaan nila yung kanilang kayamanan na ating pwedeng may pamahagi sa kanila or kayamanan na kanilang ma-generate as they they practice yung mga bagay-bagay na ito. Oh, it's a very simple thing, very simple thing. But during this time, you will realize na this thing will save our future, during this I don't know if you call this already a crisis, lalo-lalo na sa atin diyan sa Pilipinas, na we rely so much sa mga bagay na wala naman tayong control, tulad ng mga gasolina, wala naman tayong sariling napoproduce na gasolina, sa pagtaas niyan, everything will explode, lahat yan, bilihin, mga goods, kasi things will require transportation, and kung pag-transportation ay mahal, pagmamahal lahat. Pagka ang langis ay mahal, yung gasolina ay mahal, production cost will also rise. So, simpleng bagay, simpleng bagay para sa iba. So, marami pa tayong pwedeng i-practice, na pwedeng gawing paraan para tayo makatipid. But the simple thing na pwede nating umpisahan, o pag hindi pa natin na pa-practice, hindi pa natin na umpisahan, let's practice it. Let's be practical, especially during this time. So, why I'm sharing this, para at least mas naramdaman natin, mas tumatagos sa ating mga sarili yung pangailangan na pagtitipid at tamang pagtingin sa lahat ng bagay na pwede nating makapag-generate ng ating wealth para sa hinaharap. Hindi tayo magpapanik, hindi tayo parating kapos at kasi pag tayo ay nagpapanik, pag tayo parating kapos, we always have this point na we are in a scarcity mode, we cannot decide, So this is also a time for sabi nga nila, pagka mga ganitong sitwasyon, may mga crisis o mga just like what happened sa pandemic, this is an opportunity, for us to reflect, then to sort things out, kasi nung pandemic, maraming
maraming nag-click na mga business, maraming yumaman dahil sa during that crisis ay they were able to adapt, they were able to make good ideas, ano? So dito pinanganak yung mga content creation, ano? Although content creation is already meron na yan before pandemic, but dito nag-bloom, dito nag-explode yung content creation and all other things na naging sumibol dahil sa crisis na yon. So during this time, let's be hopeful, ano, na matatapos din ang crisis na ito. Then we will look for opportunities na pwede nating pasukin, pwede nating gawin, ano. So siguro this time maaaring marami dito yung mga all about hindi magre-rely sa gasolina ng mga technologies, ano. It could be mga rechargeable o yung mga electric cars. Ito papatok na naman. Ito yung mga solar power technology. So dito rin papasok yung mga renewable energy na hindi nagre-rely solely sa gas or off-grid, yung sinasabi nilang off-grid. So let's be positive padating sa mga bagay na ito. Then let's pray na matatapos din at mabigyan ng solusyon yung mga ganitong sitwasyon. So sa simpleng bagay na balik na naman tayo, ang simpleng pagbabaon will help us in generating wealth at all other things na pwede nating i-relate sa mga ganitong simpleng bagay ay makatulong sa atin, ano? Sana po ay may natutunan kayo at sana po ay sa simpleng na pagbabahagi na ito ay bigyan tayo ng konting kaliwanagan. Ano ba ang pwede natin gawin para tayo ay umasenso at mabigyan ng magandang kinabukasan ang ating mga buhay at ating mga pamilya. Maraming po salamat at God bless us all.